In the last episode, we talked about coping with stress and fear during a pandemic. One, recognize. Okay. Mm. Number two, after recognizing that you know what, I have fear, then maybe start releasing it. Okay, kwento mo, whatever. Ngayon, of course, release mo 4 weeks na eh. So, dapat lang tapos na yung release, di ba? You really just start to reframe already na, some people kasi the reason why they're in fear, they're in doubt, they're in worry, not because they're wrong people, not because they're bad people. Clear tayo doon ha. Yeah. Hindi dahil masamang tao yan, hindi dahil maling tao yan, hindi dahil hindi yan magaling, but because ang pagtingin sa sarili, okay, the self-image is what? Not good enough. In this episode, we will talk about video marketing for businesses. Let's begin! Hello everyone! Welcome to the Beautiful Mind and Soul podcast, where stories of faith, courage, and success inspire you to dream big and take action. I am your host, Shimi Hapay, and today's guest is a Pinoy video marketer who helps influential people with their video needs. He's also a coach, visual storyteller, and the co-founder at the Shoot Practical Videography School. Let's welcome Mr. Dennis Abad, or also known as Shoden San. Woo! Hi guys, good morning and good day. I hope wherever you're watching from, your family is safe and healthy and keeping away from the virus. Pero kahit pa paano, nag-enjoy pa din. Alright? Yes. Thank you everyone for viewing or listening to this podcast interview. Alam natin na marami tayong matututunan ngayon. Especially, grabe yung topic natin, no? It's about creative minds and pursuing passion. So, welcome Coach Shoden sa ating podcast interview. And we always start this interview with asking our interviewees about their backstory. Kung ano yung story behind their success, no? So before you're also an employee, how did you transition from that state to someone who is doing videos nowadays and also earning from it? Ayun, so first of all, I'd like to thank you, Shimi, for having me on your show and your podcast. I really appreciate this invite. Lalo na wala naman pala akong lakad ngayon. Syempre, it's really a pleasure to actually share my message kasi lalo na ngayon, like your question, what's my story and how was I able to transition from being an employee to someone who offers video marketing or video services. So practically just like most of us siguro na nanonood ngayon, I also started working in corporate. So my background was actually, I started after graduation, call center din muna ako. And pero yung course ko, medyo malayo kasi I took up physics muna sa college, and then nag-aral ako ng European languages. So yun yung parang interest ko nandun sa physics. Pero parang for some weird reason, yung physics sa European languages, naghalo siya na parang in a weird way na napadpad ako sa Europe, tapos napadala ako because of working in something technical. Ang weird lang kasi call center agent na was working on an American account, and then later napunta ako sa European account dahil naghahanap sila ng engineer na hindi naman ako engineer kasi ang work na hinahanap nila was valve engineer. Parang yung mga engineer na nagtatrabaho para sa mga refinery, yung mga oil and gas na mga ng mga company. Tapos naghahanap sila ng person na German engineer sa Pilipinas. Kaso wala namang German engineer na papayag sa ganong klaseng BPO na sahod na German siya tapos engineer siya na nagkataon na nasa Pilipinas pa siya. So lahat ng mga nag-apply doon, either German sila pero hindi engineer, or engineer sila pero hindi marunong mag-German.
Di ba? Kaso, nagkataon na nakapasa ako sa exam kasi technical yung exam and kailangan marunong ka compute ng mga values for valves, yung mga regulators, tas ikaw kasi ang mag technical support para doon. Tas syempre, pagka nakabenta ka ng parts na for repair or for maintenance, hopefully may may commission. Pero syempre dahil sa Pilipinas, BPO, wala yung commission part pero at least kahit pa paano, nakuha ko yung job. So dahil sa job na yun, di pinadala ako sa Europe tapos nakaipon ako ng konti kasi may language premium kasi yun. So may extra na bayad. So medyo malakas yung kita and nakaipon ako finally para makabili ng DSLR. So yun siya. Nakabili ako ng DSLR, punta ako doon, sabi ko sayang kasi nasa Europe na rin ako, pinapadala na ako. Tapos doon ako nag-work for a few months at a time. Kasi medyo yun nga, matindi yung training kasi doon kami sa planta, nagte-train, tapos talagang may mga feel ko yung parang fake engineer ako doon. Kasi yun nga, nakapasa ako sa training, nakapasa pa ako sa certification doon, tapos yun nga, marunong pa ako mag-German. Tapos akala nila na marunong ako mag-engineer. So parang doon ako nakalusot. Tapos nag-enjoy din ako kasi after a while, doon ko na-realize na kapag ka nasa ginagawa ka na nagte-train ka na, hindi mo naman pala kailangan ng sobrang years and years of training. So parang I took that with me as parang sign na parang pwede ka palang mag-grow sa kahit anong basta gustuhin mo lang. So yun. So dahil nga may camera na ako, di ba? So picturean ko na lahat ng mga flowers sa sa Europe na yung mga train station, mga nakatawa. Tapos for some reason, pagka-uwi ko, may mga taong i-inquire na sa akin. Like, hindi naman sa mabilis na process. Like, over the course of a year, nang pabalik-balik ko doon, nag-travel, nag-take ng photos, nag-take ng videos. For some reason, ano sila, ang feeling nila na nagpapabayad na ako or this is actually worth paying for. Bigla na sabi nila, Shoden, paggawa ng isang event sa'yo, magkano bayad? Hindi na sila nagtanong na, Shoden, nagpapabayad ka ba or may bayad ba to? Parang biglaan lang silang tumawid sa, Shoden, magkano ba to? Tapos parang ako naman, okay to parang pwede palang bayaran yung ginagawa ko. Na laro-laro ko lang naman, sabi ko, pwede pala tong pagkakitaan. Tapos sabi ko, 4,000. Wala. Nagsabi lang ako ng random number na yung tingin ko dati sobrang taas na. Kasi syempre, yung 4,000 for one event, mataas yun kasi yung day job mo, wala ka namang, hindi ka na mag-earn ng ganung kataas for 6 hours, di ba? 7 hours na work. So yung event half day lang. Tapos sabi ko 4,000. Tapos yung friend ko, sabi niya, okay. Ano lang, hindi man lang siyang kumirap, mga siyang nag-blink or okay. Tapos yun, parang binigyan ako ng chance na mag-shoot. So, yun siya, parang dun ko na-realize over time, I'm just shortening the story, pero may mga times na ganon and may mga times na nag-volunteer muna ako na para mag-practice talaga just to get closer to the companies I like to work with, lalo na yung mga NGO, yung mga advocacy-driven ng mga company. Pero ganun yung parang naging path ko. Up to a point na na-realize ko na if mag-shoot lang pala ako once a week or maybe even twice a week, mas mataas na yung sahod ko sa isang buwan kaysa sa dun sa office na 1 month na nag-work and matraffic lagi or ma-stress lagi, di ba may mga overtime lagi. So, parang dun ko siya naisip. So, one day, naisip ko na hintayin ko yung bonus ng yearly tapos bili pa ako ng parang mga extra na mga kailangan, ipon ng konti until nag-step out ako sa corporate. So, that's a simple part of the story. Siyempre, marami pang complications doon, pero yun yung nangyari. So, naging freelancer ako and thankfully, dahil sa German-speaking parang unfair advantage,
nagkaroon ako ng client na German NGO. So, yun yung ginamit ko. Kasi di ba, hindi naman kasi ako, in my mind, I had no delusions na ako yung pinakamagaling. Tapos hindi rin kasi ako yung pinakabata na magiging videographer. Kasi siya, nag-work muna ako ng almost 7 years sa corporate. From the call center days to the may iba pang mga call centers na nilipatan up to that company, and then meron pang nag-enjoy kasi ako doon sa yung job ko na engineering job. Halos 3 years ago doon kasi yung team namin sobrang cool kasi syempre di ba may travel perks, alam mo yun, papunta kami ng Europe. So nagtagal ako sa corporate and nakapag-start ako mag late 20s na maging freelancer. So medyo nainggit ka ako ngayon sa mga newer people who are learning about the opportunities of doing things online. Na bata pa sila, like we have friends na 22, 21, sabi ko nakakainis, 21, nag-online, na. So yun, I became a freelancer na video person talaga, like working on weddings, corporate events, mga documentaries. Kaso, in 2013, di ba nag-Yolanda? Tapos meron kasi akong client na isang German company din na malaki na NGO na maganda yung topic nila kasi ang shoot namin was adaptation to coastal, parang yung coastal, marine coastal projects, yung magagandang practices na ginagawa ng mga scientists tsaka mga normal na mga tao para mag-adapt sa climate change dun sa coastal areas. Tapos dahil pagkatapos ng pinaghirapan yun, maganda yung reception dun sa company, maganda yung parang effect dun sa mga shareholders, yung mga grants, yung mga scientists. Pero after nun, sila mismo, si client, hindi nila alam paano i-market yung video. So after nun, parang pat on the back kami, parang good job, Shoden. This is a really nice video. Siyam pa naman siya na video. Tapos, pagkagawa namin siya, parang nilagay lang nila sa shelf, parang, yun na. So, imbis na makatulong sana yung video na yun sa marami pong Filipino, para lang siyang trophy video na pagkatapos nilang i-admire after a while, yun, hindi na nila pinansin. So, dun ako nag-isip na hindi lang pala sapat na maganda yung storytelling mo, na maganda yung video mo. Dapat marunong ka rin i-market yung video mo para yung mission mo or yung message ng company mo, lalo pa siyang lumawak. Yun. So, doon ako nag-start mag-transition. And thankfully then, super swerte kasi di ba, now with COVID happening, alam natin na yung video industry and yung photo industry, lahat ng mga physical na mga shoots, di ba, canceled or postponed, di ba? So, dahil nag-start ako maglipat ng iba kong skills like marketing and video marketing online, kinumbine ko siya sa storytelling ko. Medyo nakapag-survive tayo ngayon and nakapag-thrive sa situation kasi hindi lang ako nandun sa physical na katali na kailangan mag-shoot. So, although nawalan ako ng clients dun sa physical na shooting events, like meron dapat punta na clients sa Pinas, mag-shoot, di ba? Thankfully, meron pa rin akong clients ngayon na iba na online man sila and mas malawak yung reach ko. So, doon, yun so far yung journey ko, like from being an employee who was just happy-go-lucky, pa-travel, and becoming a person na mas focused na ngayon yung value na dapat hindi lang yung customers maganda yung video, hindi lang dapat my story or effective for them, but they should also be able to magnify their reach or their actual na influence, and then income din nila, diba, through video and video marketing. So yun, hopefully may picture na kayo, and syempre yung viewers natin and listeners natin sa podcast about yung story ko. Hindi naman siya one-time thing, pero so far, yun yung summary. Yan.
Amazing, no? Ang galing yung story ni Coach Shoden. It's like a journey from being an employee to someone who is doing something na gustong-gusto rin niyang gawin ngayon, which is video, no? And first thing, grabe, nakarelate ako kasi I'm from an oil and gas industry. So yung sinasabi ni Coach kanina, hindi biro yon. And given na hindi siya from an engineering background, ibang level ang galing nitong si Coach Shoden. Tapos napunta pa sa Germany. And another thing na nakuha ko from his story is that you don't need to be an expert to something na para masabi mong ito yung para sa akin. Kasi si Coach, parang nagustuhan lang niya mag-picture-picture doon sa Germany, and then yung pala, no, hindi niya nakita na yung pagpipicture niya, strength niya pala yon, tapos nakita ng ibang tao, and sila pa yung naka-appreciate ng worth nun, which is, kaya palang maging profitable, yung babayaran yung ganong skill. So, nagsimula doon, and then another thing is yung pagmamarket. Tama nga si Coach, no? You have something that is great, that is valuable, pero kung hindi mo siya sinishare, hindi mo siya minamarket, parang ganun lang, parang nakalagay lang sa cabinet mo, hanggang doon lang siya. So, you need to market, and very valuable yung skill na yan ngayon kasi yan yung nakakatulong ngayon kina Coach, sa amin, mga freelancers, to really, to really work pa rin ngayong during COVID situation natin ngayon kasi ayan, kailangan ng mga tao pa rin yung ma-market yung mga products nila. They need to be more present online ngayon. So, thank you for that wonderful story, Coach, no? Grabe, ang daming nai-inspire yung mga listeners ngayon. Ang daming stories talaga dito sa podcast na from employee to someone na talagang ginagawa nila yung gusto nilang gawin. Passionate people. Naksa, ganun. Yeah. True. Yeah. And with that, Coach, no, baka meron kayong ma-share na struggles nyo before, kahit konting struggles, para naman medyo realistic sa part ng mga listeners, no? Kasi baka isipin nila, ganun lang yun, eh. Parang, kumbaga, diretsong line lang yung success story, pero hindi, merong mga pababang ano yon. And, Marami share lang actually kasi oo. may ano siya, Shims, may down parts din na syempre, ang kalaban kasi talaga natin when starting is number one, yung obscurity. Right? So, kahit gaano ka pang magpa-practice, iba, yung skill mo, hindi naman siya automatic na, uy, magaling na ako mag-video, dadagsain na ako ng customers. Kasi sometimes may notion tayo na basta magaling ka na, yun lang yung kailangan mo. May certificate ka, marunong ka mag-work sa ganito. Pero, obviously, it's all about relationships. And kung sino ka man, your relationship with your craft and relationship naman mo sa public, which is number one, zero muna siya sa simula kasi wala kang visibility, di ba? Kung hindi mo talaga mini-market, wala kang visibility, zero siya. So, ang ginawa ko before, I think that was 2010, 2011. Nakakita kasi, so di ba, zero pa yung skills ko nung naghanap ako ng training. Ang ginawa ko, naghanap ako ng mentor para mapabilis yung journey ko kasi again, hindi na kasi ako ganun kabata noon. Like, malapit na ako mag-ano nun eh. So late 20s na 27 na yata, 28 nung dun ko na-discover yun. Kasi yun nga, hindi kagad ako nakapag-isip na gawin tong profession kasi parang di ba napansin mo, medyo mataas naman yung sahod ko. Tapos medyo masaya naman yung buhay ko. So parang hindi ko talaga siya iniisip na gawing thing kasi although nung time na yun nafe-feel ko na rin yung rat race. Kaso lang hindi masyado kasi may mga comforts na nabibigay. Diba? Mas nafe-feel mas nafe-feel mo dahil ang shift ko dati German time, so 3 PM ako pumapasok, wala akong kasama sa traffic. Diba? 12 midnight ako umuwi. Wala rin traffic. So, hindi siya ganun hindi ko kagad nakita na rat race pa rin pala siya. Diba? Pero, so, nakita ko yung training, nag-invest ako, naghanap ako ng way. Kasi dati, wala namang mga nagtuturo sa amin, wala namang nag-mentor locally ng mga. Tapos, nung time na yun, yung YouTube, yung mga Vimeo, hindi pa ganun ka super widespread sa Pilipinas. Yung online education, hindi pa ganun ka sa
like right now na sobrang smooth, na meron tayong madali tayong makagawa ng like this one, like this kind of podcast. Before, you would have to spend so much, di ba? And that was what happened. So, I remember, nangutang pa ako para sa isang workshop na nasa Singapore lang siya available at that time. And ano siya, mga $1,000. Wala akong pera nun. Nilapitan ko yung mga best friends ko. Tapos, sabi ko, bro, ano muna? Ay, sorry, nahulog? Ayan, may nahulog dun. Nilapitan ko yung mga friends ko. Hiniraman ko sila. Tapos yun, nakaipon ako na around 70K para sa pamasahe, pati pagkain, pati yung pang-hotel. And nag-train ako doon. Tapos yung mga unang network doon. So again, guys, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Tapos bigla na lang akong merong 70,000 na utang. So kailangan struggle din kasi syempre nung time na yun, wala naman maniniwala sa'yo. Kahit yung mama ko, ayaw niyang maniwala na gusto kong iiwan yung work ko. Kasi ang nasa puso niya, sobrang uncertainty, tapos pinalaki kita na pinaghirapan ko yung schooling mo, alam mo yung the usual love ng parents na kailangan nilang expression kasi syempre gusto nilang safe ka. And that time, masakit siya kasi hindi naman nila nakikita yung nakikita ko, di ba? Tapos hindi ko naman adequately ma-explain kasi yung tingin sa akin ng mom ko, syempre, parang happy-go-lucky lang kasi nung pinanganak niya ako, parang ganun lang yung style ko dati na habang lumalaki. So, hindi niya fault kung bakit niya ako nire-reprimand na hindi siya naniniwala sa freelancing kasi iba rin yung time niya, iba rin yung mundo nila. Tapos yung dad ko parang nag-corporation din. Tapos, literally talaga, wala sa worldview nila yun. So, yun, struggle yun na wala kang magsusupport sa'yo. So, mas mabigat yung feeling. And then, kahit yung mga batchmates ko, yung mga office mates ko, marami sa kanila, hanggang ngayon, andun pa din sa company. Kasi, maganda talaga yung company, hindi sila maalis. Hanggang ngayon, andun na sila nag-work. Tapos, yung iba, naka-migrate na nga sa ibang business unit na yung iba nasa UK, yung iba nasa Australia, yung iba nasa... So, ganun yung team namin. Medyo swerte kami sa corporate. So, yung mom ko talaga nagalit pa nga siya. Pagka umuwi ako sa amin, every night, sinasermonan ako ng 2 oras na maghanap ka ng trabaho, parang bumalik ka na sa office, yung ganun. So, yun, mabigat siya na struggle. And then, yun nga, walang kasiguraduhan kung mababalik ko yung inutang ko, di ba? So yun, after that, wala ring training sa Pilipinas. So, dati uso sa amin yung para lang makahanap ka ng practice experience, yung mag-apprentice. Wala namang online apprenticeship kasi video siya, mag-shoot ka talaga. So, kailangan mong mag-volunteer sa mga ibang studio. Tapos, may mga shoot ako before na ngayong araw na to, Batangas, bukas sa Dagupan, tapos next day, Baguio. So parang yung sa bus ka natutulog, dala-dala mo yung gamit, bibit-bitin mo siya. Medyo, hindi ko lang alam, kasi dati, alam ko naman na struggle yan, pero dati kasi nung time na yun, hindi ko siya iniisip masyado na struggle kasi gusto mo talaga siyang gawin para maging maging mas skilled ka sa ginagawa mo, mas marunong ka sa craft mo, sa storytelling, and then meron kang real world experience. So, yun siya. Tapos may mga times din before na hindi ko alam paano mag-charge, na may mga projects na pala na kasi tumataas yung skill mo, pero marami sa atin, mga Pilipino lalo, na matataas na yung skill pero hindi pa rin marunong mag-charge. And isa ako doon. Tapos, yung mga practices sa pagsisingil, sa collection, meron akong client na 1 taon bago magbayad, yung mga ganun. Tapos, meron akong client na sobrang grabe na demanding. Ano siya, hindi, parang looking back, pag-iisipin mo, pwede ka talagang mag-stop. Pero, yung thing lang kasi, parang hindi ko kasi maisip na nasa corporate ulit ako na
naka-fixed yung oras tas nakaupo lang. Kasi parang hindi ako naging effective na employee pagka ganun. Lalo na ngayon na na-realize ko na you can really multiply, you can scale your income by being your own business. So thinking about it in terms of helping more people. Kasi yun din dati, it was all about myself. Like, nung pag-alis ko ng corporate, sobrang, yes, may sarili na akong boss, ako na yun. Tapos, pagkatapos, dahil sabi ko, shit, marami na akong time, marami na akong pwedeng gawin sa sarili ko. Tapos yun din yung challenge. Struggle din pala siya kasi dapat pala master ka ng time mo, master ka ng energy mo, ng management ng time and energy mo. Hindi naman nila tinuro sa school yun na paano maging effective sa pag-manage ng oras. Kasi yung nasa corporate ka, puro ang typical na gagawin mo is magpahinga, di ba? Mag-petics, mag-chill. Kasi whether mag-chill ka or hindi, basta nasa office ka na, nag-time in ka na, babayaran ka ng company, di ba? So, yung pala yun, setback pala siya. Kasi once you are a freelancer or an independent contractor, ikaw na rin yung accountant mo, ikaw na rin yung mag-admin ng marketing mo, ikaw na rin yung mag-reach out. Dati, magtatrabaho ka na lang. So, the first several years talaga that you're going to go into freelancing will be a struggle, and I will be the one to tell you na you should look forward to it and you should embrace it. So yun yung thing, like mahirap lang siya talaga sa start kasi obviously it's something that you have to learn kasi kung lalo na sa atin sa Pilipinas, yung culture natin, hindi kasi ingrained yung yung other things about doing business kasi hindi tinuturing entrepreneurship masyado ngayon. Nag-start na siya sa mga schools pero meron namang initiatives sa mga younger generations. Pero back when I was in college or in school, wala akong makikitang training about that. Walang mga personal development na mga training na really focus dun sa mga taong gusto mag-business or mag-freelancing. So yun yung struggle ko starting out. The biggest struggle talaga is your obscurity. Pag hindi ka kasi kilala, hindi ka ma-refer, hindi ka i-contact, wala kang project, hindi ka rin mabibigyan ng chance. Pero the more that you connect, so yun nga, dun sa mahal na training na ginawa ko sa Singapore for wedding videography, akala ng mga tao doon na mayaman ako. So, pagpunta ko doon, yung nandun pala ng mga iba kong classmate na taga-Pilipinas din, sila pala yung may-ari ng mga studio dito. Yung mga naka-afford na pumunta doon, like, literal na may-ari ng studio. So, ang tingin nila sa akin doon, parang studio owner or, di ba? Or parang somebody na ka-level nila kasi nagbayad ako para makapasok, di ba? So, yung kinaibigan ko doon ng mga, so 75 lahat yung nag-aaral doon. Tapos, 7 kaming Pinoy. Kinaibigan ko sila lahat. So, marami sa kanila ngayon na nasa industry pa are still my friends and I got my first gigs from them. So, nakailang shoot talaga ako with them. Tapos, kasama ako sa mga shoot nila sa mga iba't ibang location. So, doon, nabawi ko rin yung kinita ko doon within siguro a few months. So, malaking risk lang. So, I hope na may makarelate sa ganun kasi feeling ko ngayon mas less na yung risk kasi we have things online. Like yung ginawa ko, like how to teach people to become videographers. Wala yun sa Pilipinas kaya nga kami with my friend, nag-co-found kami ng videography school kasi ako yung prototype nun Wala, corporate person, gustong maging videographer. Wala akong mentor. Doon pa ako sa Singapore nag-aaral. Tapos yun, sabi ko, hindi pwedeng lahat na lang ng tao na gustong mag-test kung bagay ba sila sa videography, kailangan ganun kamahal. So yun, naging napunta doon. So thankfully, yun yung nangyari. Haba ng sagot kaya, no? Yeah. Pero okay po, no, Coach? Nakita talaga ng mga nanonood at narinig ng mga listeners natin kung yung back story, yung mga struggles nyo. And ang dami nakaka-relate dyan, sigurado. Yung first,
yung notion na ng mga parents, ng mga nakakatanda na pag 'di ba, pag freelancing, naku, anong ginagawa mo na sa buhay mo, nasa bahay ka lang, nasa harap ng computer, maghanap ka na ng trabaho, yung mga gano'n. Dahil O nga yung yung sabi nila na, total, nasa bahay ka lang naman. yes, Hindi lang nila alam na mas mahirap nga kasi opo. literal lahat ng role ikaw, like, yung, lalo pa yung marketing. Kasi, di ba, hindi mo siya iniisip eh. Like, ikaw, di ba, you're a totoo kang engineer, tapos chemical engineer ka pa Yeah, by trade. Paano yun? Wala naman dun sa curriculum ng pagiging chemical engineer yung pagmamarket ng sarili. true. Literally, wala siya dun sa training natin kasi kahit saan sa school, typically na mga science or engineering courses, yung trade talaga tapos yung expertise, naka-base talaga dun sa work. So, Opo. yun yung hindi natin inaakala. So, that would mean na yung una mong struggles will be around yung thing na hindi mo pa alam. Na hindi mo pa alam gawin. So, Yeah. yun. And tama din po si coach, no, yung common fear ng mga tao kaya sila parang ayaw mag-proceed sa next step. For example, maraming gusto rin maging entrepreneur, freelancer, kaso yung fear nga na ayun, hindi pa ako expert, hindi pa ako kilala. Ayun, yung sinabi ni coach kanina, dapat na take note nyo yun, no. Ang isang konsepto doon is yung your network is your net worth. Grabe. Nakita natin yung sa story niya, which is yun nga, lumabas siya, nag-aral with this group of people, and eventually sila din yung naging mga first clients niya. There's a risk, no, doon sa story, pero ganun talaga eh. If you are dreaming something, you need to risk something then. And kahit time, resources, yan, kasama yan sa journey ng mga successful people. Realize natin yan ngayon eh. Dito sa podcast, ang dami rin pala nilang ni-risk sa buhay nila. And ayun, yung time, tapos yung money. Ayan. And then, si coach, no, hindi lang niya sinasabi, pero grabe. 600 plus na yung naging students nila sa videography school. Tama po ba, coach? Chinek mo talaga. Aha. Yan, 600 plus. And ang dami na rin silang natulungan when it comes to starting this type of business, videography. And yun nga po, coach, no, baka maraming nakikinig ngayon, nag-iisip, paano ba magagamit yung videos na yan, video marketing sa business nila, as entrepreneurs din. Kasi nga may nabasa ako before na ang future, napapunta na dun sa mga videos. Ayan. Can you share something about it po sa kanila? Ayun, so thank you for mentioning na yun nga, we have that school. So, actually, yung partner ko, yung co-founder na nakaisip nun, yun talaga yung niya, yung dream niya. Tapos, I was there lang kasi di ba medyo techie ako na tao. I was there to support it. And ako rin yung naging unang marketer niya kasi because of learning na rin from online mentors like yung common mentor natin, si Coach John Orana. Diba? Which is from your earlier podcast. So, guys, if you have the chance, panoorin nyo rin or listen to that earlier episode with Coach John Orana kasi sobrang life-changing din yung tao na yun para sa akin personally. And para din kay Shimi, I know, kasi she's also a student of him. So, yung nangyari doon, kaya kami, nung nagtayo na kami ng school, kailangan namin ng students, kailangan namin ng enrollees, di ba? So, paano namin nahanapin yung mga students na yun, di ba? Parang connected pa rin eh. Marketing, online marketing. So, doon, nag-enroll ako sa course ni Coach John. Di ba? Kasi, although yung tinuturo niya is literally about ebooks, but you could market your course or your school using the same principles. So when that happened, that was about ano ba yun? Hi, Julian. And you think anak ko. So that's Shimi. Yes. Yan. Yung perks Hello, of cute. yes. Perks of working from home. So, yun, mamaya may kwento pa ako dyan kasi medyo, magaling lang kasi nandito ka na nga sa bahay. So, nung nag-ano kami ng video, na-realize namin na kailangan talaga yung marketing, di ba? Kasi, like I said, nakakuha kami ng client, maayos naman sila magbayad sa amin, pero hindi nila nasusulit, di ba? So, ito pala yung thing, guys. With video, alam natin that video has the power or it has the property to actually
convert people more. Like, mas mataas siya ng mag-convert versus text lang or photo lang. So, di ba, mas maano ka kasi, mas may inform ka faster. And kapag may story na maganda, like, makarelate ka, mas emotional yung connection na sa'yo compared sa text or photo. Although, syempre, kaya naman magawa sa text yan, like, with written copy or with photos. Pero kaya di ba pansinin nyo, yung mga products na sobrang emotional na successful, like, you can actually link it to, let's just think about this, mga toys. Like, ikaw, Shims, ano mga favorite toys mo growing up? Like, yung talagang may collection ka. Yung po, luto-lutuan, ganyang toy. So, di ba, luto-lutuan or with other kids, like, lalo yung mas maswerte sa atin na talagang may mga parents na may kaya na. Like yung mga Barbie, yung mga Transformers, di ba? So, usually, like, let's say, talking about my ano naman, Transformers, kasi growing up, tuwang-tuwa ka sa notion ng mga robot na may sinisave sila, may mundo silang sinisave, like yung Earth bago masira, yung mga ganong theme about pero toys lang pala yun na minamarket lang pala nila. So, para, yun yung masaklap kasi as ngayon na nag-aaral na ng marketing, doon ko nalaman na yung cartoons pala, yung story pala ng cartoons was made and then shown on TV para makabenta ng mga toys. So, parang nasira yung childhood yung childhood dreams ko kasi magko-collect na ako ngayon ng robot na kaya ko na siyang ma-afford yung mga Optimus Prime yung mga ganyan, yung mga Transformers. Pero kahit alam ko na yung marketing side niya, kahit alam ko na siya, masarap pa rin na meron kayo. And then, yung nagdala nun, pansinin mo, nagdala ng desire na yun, are videos. So kahit hindi pa uso yung internet dati, alam mo na, like, people are investing really very parang expensively pa nga sa mga commercials, di ba? Sa mga shows on TV, mga things lang para lang, again, ma-promote sila from being obscure, yung product nila, to being well-known. And then video kasi is the vehicle that can do that faster. So, iba yung mga billboard andun, pero kung titingnan mo, anong mas ma-effective, yung commercial ba about the product or yung newspaper article or yung isang picture na nasa magazine. So, di ba, yung typical na sagot natin, you would know na video or a commercial, like, di ba, yung Jollibee commercial nga, hindi sila nagbibenta ng manok doon, pero papayakin ka lang dun sa kwento, di ba, like, may emotional kwento ng mga about love story pa nga na mga bata o growing up, high school, or kakasal na. Wala namang manok dun eh, di ba? Meron lang 2 seconds na nagpapakita na nandun sila kunyari sa Jollibee kumakain. Pero hindi nila binibenta yung pero meron kang emotional connection, like yung McDo na kwento, di ba? Si Karen, tsaka yung lolo niya, di ba? Bakit mo naalala yun? Bakit nakakalimutan mo yung ibang mga parang commercials or yung mga messages, pero yung mga ganong things na tumatatak sa isip mo, bakit hindi siya maalis? Kasi, yun nga, yung ginagawa pala ng video, ini-engage na kasi yung 3 senses natin. Although, siyempre, dalawa lang talaga, sight tsaka hearing, pero yung parang, di ba pag nakita mo yung Jollibee, parang gumagalaw din yung laway mo, yung mo, parang nafe-feel mo na parang, yung not just yung taste buds mo parang stimulate kaya nagre-crave ka. So, hindi lang pala talaga exactly dalawa, pero usually dalawa pag video, pero minsan, pagka malakas talaga yung, yung hatak ng kwento, maganda yung pagkakagawa, na-imagine mo na nag-work yung iba mong sense. Di ba? Yung iba mong sense of taste mo parang naalala ko yung lasa naman. So, kaya ang mga businesses, ginagamit nila yan. Like, before the boom of online marketing, social media, only the big companies had access to that. Kaya, di ba, TV had a monopoly, yung pwede nilang ilabas, sila lang yung may hawak ng revenue, then sila yung may hawak ng sobrang malaking budget. Kaya ngayon, hindi na siya parang big question na kung business ka na gustong mawala rin yung obscurity mo, gagamitin yung video. So, kaya lalo pa na
na-democratize yung way natin sa internet, di ba? Na-democratize yung way na yung mga gatekeepers ng mga studio, mga newspaper na wala, like, meron tayong micro-publishing, self-publishing, like, podcasting, like what you're doing right now, used to be in the realm of radio stations lang. But now, you can get your voice out there. You can take away or remove or minimize your obscurity. Again, I'm always going back to that word kasi yun palagi ang kalaban ng mga businesses, not just entrepreneurs or freelancers, but as businesses, kalaban din nila yung obscurity. Kasi as soon as mawala yung obscurity na yan, di ba, nagiging ano sila, okay, alam ko yung company na to. This is what they do. This is what they provide. So, like, kahit artista ka, di ba, yun nga, yung celebrity, nawawala na yung obscurity nila, celebrity na sila. So, hindi kailangan na nasa field lang ng acting, but you could be a celebrity na sports person, like si Manny Pacquiao, di ba? You could be a celebrity na may advocacy, di ba? Basta as soon as mawala yung obscurity mo, dun gumaganda yung business mo kasi dadami yung what? Dadami yung inquiries mo. If you are, let's say, kahit anong business, kaya dadami yung leads mo, and dadami rin yung magre-refer sa'yo, di ba? So, that's what video can do for entrepreneurs and businesses. So, lalo pa if it's a personal brand, like if you're a speaker, di ba? Obscurity pa rin naman ang kalaban mo eh. Plus simula, as in, you have to make that effort. Pero again, if you use video over other medium, it's been said dun sa research na two businesses being equal, yung isa gumagamit ng video sa simula, yung isa ayaw mag-video. It's been parang recorded na nasa 49% daw yung growth na mas mabilis yung business or entrepreneur na gumagamit ng video and video marketing. Yan. So, yun. Ang galing po, no, Coach Shoden. Siguro na-amaze na yung mga nakikinig at nanonood nitong kasi nga, wow, grabe yung potential for video marketing. Kasi totoo naman guys, di ba? Yung sample pa nga lang kanina, yung sa Jollibee, tsaka McDo. Grabe, I've heard the story behind that, yung mga Jollibee serye. Totoo, no? Yung kinakapture nila doon is yung emotions and through videos. Aminin nyo na, isa kayo dun sa 20 plus million na, nanood nun. Alam ko, may diba? mga napaluha sa inyo, may bumili umiyak ka yata eh. Sigurado may bumili ng yum burger, tapos ayun, niregalo sa isang Valentine's Day kasi yun yung motive nila before. So, ang essence lang dito is video talaga can capture senses. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, possibly tatlo pa, di ba? And kayo as businesses, you need to be there. People need to be aware of you. And one way is of course yung video nga. And ayun, thank you coach for that. Marami na siguro ngayon niisip, wow, video ang ganda, ang gandang skill yan. High income skill. Hindi lang sa video making, meron yung marketing pa na side. So, ayan. Ayan, sinarado ko lang uli yung door kasi pumasok na naman siya. Okay lang po. So, ayun nga po, baka may mga nag-iisip po ngayon habang gaytong situation, na possibly pakakaya ko rin yan, maging freelancer, kahit muna, side income muna sa job nila, kung may 8 to 5 sila. Ano po yung mga lesson, at least, 3 lessons na based na sa experience nyo when you are starting as a freelancer that you can give to these people na nagdi-desire na rin na, okay, may skill ako na ganito, pwede kong gamitin sa freelancing business. Ano po yung mga tips niyo po sa kanila? Ayun, so, yun talaga yung dapat narinig ko dati kasi parang basta-basta lang pumasok sa entrepreneurship. Yung sana alam ko dati na, yun nga, kalaban mo yung obscurity mo tapos huwag ka dapat mag-shy away from getting that. So, number 1 ko na ngayon na sana nalaman ko dati pa is always try to help yung yung magiging client mo. Like, huwag mong isipin yung about you lang. Although yun nga, ang effect kasi nun, if you try to give them value, if you try to, let's say, kunyari, may prospect ka na may-ari ng isang events place. Usually kasi pag freelancer ka na videographer or video marketer na,
ang una mong sugod is, sir, I do video, I do events. Hire me. Ganun, so parang me-centric siya. Kasi gusto mo nga naman talaga kumita, di ba? Pero kung ni-shift mo pala yung perspective mo and reach out ka na in a way na ang pag-approach mo is how can you help their business with the skills that you have. So that yung pagtanong mo or yung way ng pagpakilala mo is some way mas smooth, mas organic, like sir, I noticed that in your events place meron pa kayong mga days na hindi nabubook, meron pa kayong mga araw na kunyari yung weekends nyo lang hindi pa kumpleto na Saturday, Sunday nabubook, and nakita ko sa calendar nyo na meron pa kayong space na pwede pa kayo tumanggap ng customers. And I happen to be a person who can help with your event by also using my video skills to market your events place. So isipin mo yun, parang kung ako yung may-ari, oh my God, oo nga, no? Parang, oo nga, nakita niya na kagad na meron pala akong pain kasi nakita niya na wala kaming booking sa nag-research na siya, nag-check na siya dun sa secretary namin na every month meron pala kaming butal, may kulang pa kami na we could do better even if we are doing events na, we could do better, we could actually get more clients. So, sinong papakinggan ng owner? Yung taong nagpresenta na marunong lang siya mag-video o yung taong nagpresenta na pwede siya makatulong sa business ng owner? So, yung dati, hindi ko yun naisip kasi ang pinafocus ko lang before was magpagaling sa pag-shoot, magpagaling sa paano bumili ng mga gear, parang ganun kasi yung mga techie na mga gearheads na yun lang yung focus na pagkatapos ko nito, dapat yung camera ko maganda na, or bibili ako ng mas mahal na camera kasi siguro dahil mas mahal na yung camera ko, mas marami na akong clients, which is hindi totoo. Or siguro pagka nakuha na ako ng ganitong training, mas marami yung clients. So yung nangyari sa akin, totoo naman na nagkaroon ako ng mas maraming clients, pero hindi dahil sa training itself. Yung network yung talagang sinadya ko doon. Kasi yung training itself, medyo kulang siya actually kasi 3 days lang siya doon eh. Hindi talaga siya enough na matutunan mo lahat. Pero dahil nga sa network, eventually natutunan ko rin kung paano mag-shoot and overtime na. So nadagdagan palalo. So yun, that's how you think about it. Like, think about approaching your business and minimizing or hopefully eliminating your obscurity by providing value. Kasi yun nga like, people kasi, although alam nila na dapat sikat sila para magkaroon ng projects, inuuna nila yung parang personal na fame instead of helping people achieve success. And then, pagka sila yung may success, sila na lang basta-basta magre-refer sa'yo. Sila na lang basta-basta magre-repeat client sa'yo. So that's the first lesson. Yung pangalawang lesson is, yun, especially for video creatives or visual creatives out there who happen to be listening to this episode. If you are somebody na video creative ka, don't be afraid to put yourself out there kasi naniniwala ako na every video person or every visual creative, meron tayong 50 or ganun, that number of mga pangit na videos inside of us. May mga ganun tayo, like, kailangan mong mailabas muna sa system mo yung mga pangit na gawa. Kasi as you're starting, although paganda yung technology, paganda yung mga gear, marami ng mga mentors na available online, marami na rin mga iba't ibang opportunities sa Pilipinas as a creative. Meron talaga learning curve. You have to still learn how to tell stories. Hindi kasi yun basta-basta na paggawa mo ng kwento, kahit maganda na camera mo, maganda na kagad yung story mo. So, it takes a while. So, gawa ka muna ng mga 50 until mo wala na lahat ng mga pangit na videos mo. So, kahit siya personal project, kahit siya volunteer, kahit paid siya, basta gawa ka ng gawa until mawala sa system mo yung pangit na gawa. Kasi you will actually train it out of your system.
Um, by doing quantity, you can actually develop quality kasi mag-i-improve na yung processes mo, mag-i-improve na yung systems mo, how you do things. You can think faster on your feet given the same situation na may troubleshooting ka na experience. Like, anong mangyayari sa isang shoot? Let's say, nagpunta ka sa isang event. Pangit ng audio kasi malakas yung echo. Anong pwede mong gawin? Kung hindi mo siya shoot ng maraming beses na paiba-iba ka ng location, paano mo makukuha yung skill na yun? Paano mo makukuha yung adaptation na okay, pag ganito situation, ito kagad gagawin namin. So, syempre, that actually sets you up for a lot of mistakes. In the second part of the video marketing for businesses interview series, we will discuss how can you set up for success in video marketing. See you in the next episode.